Mga minamahal na kababayan, bago pa man kayo mag-scroll palayo, nais kong sabihin sa inyo ngayon ang isang bagay na maaaring magbago ng buong kinabukasan ng inyong pensyon. Hindi ito basta-basta na impormasyon. Ito ang kaalaman na matagal na ninyong kailangan, ngunit hindi pa natatanggap ng marami sa atin. Kaya naman, manatili kayo. Pakinggan ninyo itong mabuti, sapagkat ang susunod na ilang minuto ng inyong buhay ay maaaring maghalaga ng libu-libong piso sa inyong bulsa. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa isang numerong tila simple lamang sa tingin, ngunit puno ng malalim na kahulugan para sa bawat isa sa ating mga kasapi ng SSS at pag-ibig. Ang numerong iyon ay 120 buwan. 120 buwan. O sa madaling salita, 10 taon ng inyong buhay. Ang 10 taong ito ang siyang nagpapasya kung gaano kalaki ang matatanggap ninyo sa inyong pagreretiro. Kung ito ay mabibigo, ang buong plano ng inyong kinabukasan ay maaaring maapektuhan. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin ito ng buong buo. Mula simula hanggang katapusan, walang maiiwanan. Nagsimula akong marinig ang mga kwento ng aming mga kababayan na nagtatrabaho ng husto sa loob ng maraming taon, nagbabayad ng kanilang kontribusyon sa SSS at pag-ibig. At pagdating ng oras ng kanilang pagreretiro, nabigla sila. Ang ilan sa kanila ay natuklasang kulang ang kanilang mga benepisyo. Ang iba naman ay natuklasang may mga buwan na hindi na ikredito sa kanilang record. At ang pinakamasakit, may ilan na nawalan ng karapatang makatanggap ng ilang benepisyo dahil sa iisang dahilan lamang hindi sila nakarating sa kinakailangang bilang ng kontribusyon. At ang bilang na iyon ay walang iba kundi ang 120 buwan. Kaya ngayon, hayaan ninyo akong tulungan kayo. Ito ang inyong gabay. Ito ang inyong gabay sa tunay na kahulugan ng 120 buwan sa SSS at pag-ibig. At kung makinig kayo hanggang sa katapusan, garantisado ko sa inyo na lalabas kayo rito na may mas malinaw na pag-unawa sa inyong mga karapatan at mas handa sa inyong kinabukasan. Magsimula tayo sa SSS. Ang Social Security System ng ating bansa ay nagtatakda ng isang napakahalagang patakaran pagdating sa pagreretiro. Upang maging karapat-dapat sa monthly retirement pension, ang isang miyembro ay kailangang mayroon ng hindi bababa sa 120 bayad na kontribusyon bago siya mag-retire. Iyan ang minimum. Iyan ang hadlang na kailangang lampasan. At napakaraming Pilipino ang hindi nalalaman ito hanggang sa huli na. Ngayon, bakit 120 buwan? Sapagkat sa ilalim ng batas, iyon ang katumbas ng 10 taon ng tuloy-tuloy na kontribusyon. Kinikilala ng SSS na ang isang miyembro na nakapagbayad ng 10 taon ay nagpakita ng sapat na dedikasyon at kontribusyon sa sistema at sa makatuwid ay nararapat na sa isang buwan-buwang pensyon hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Oo, habang buhay. Iyon ang pangako ng SSS sa inyo. Halimbawa, ipagpalagay nating si Mang Ramon, isang dating manggagawa sa pagawaan, ay nagsimulang magbayad ng SSS noong siya ay 30 taong gulang. Nagbayad siya ng regular sa loob ng 11 taon o 100 at 32 buwan bago siya mag-retire sa edad na 62. Ang average monthly salary credit o AMSC niya ay 10,000 piso. Sa ilalim ng kasalukuyang formula ng SSS, ang kanyang buwanang pensyon ay maaaring umabot sa humigit kumulang 3,200 piso hanggang 4,000 at 500 piso, depende sa kanyang exact na kontribusyon at sa pinakamataas sa 3 paraan ng pagkukwenta na ginagamit ng SSS. Iyan na ang magiging kanyang kita bawat buwan kahit hindi na siya nagtatrabaho. Iyan ang gantimpala ng 120
at 20 buwan ng tiwala sa sistema. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi ka nakarating sa 120 buwan? Dito na nagiging mahalaga ang isa pang programa ng SSS. Kung ang isang miyembro ay may 60 buwan o higit pa, ngunit wala pang 120 buwan ng kontribusyon, siya ay maaaring maging karapat-dapat sa isang beses na retirement benefit. Hindi ito buwan ng pensyon. Isang beses lamang itong ibabayad. At pagkatapos noon, tapos na. Kaya kung ikaw ay papalapit na sa edad ng pagre-retiro at kulang pa sa 120 buwan ang iyong kontribusyon, ito ang iyong babalaang senyas. Mag-voluntary contribution ka na. Huwag nang mag-atubili pa. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman. Noong nakaraang taon, nagbigay ng pahayag ang SSS na patuloy nilang ini-improve ang kanilang sistema ng pagsubaybay ng kontribusyon. Ngayon, mas madali na para sa mga miyembro na i-check ang kanilang naipon na buwan ng kontribusyon sa pamamagitan ng My SSS online portal o ng SSS mobile app. Inuulit ko ito, mag-login kayo sa inyong My SSS account at tingnan ang inyong Statement of Account o SOA. Doon makikita ninyo kung ilan na ang inyong naipon na buwan. Huwag ninyong palampasin ito. Kung wala pa kayong account, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa pagrerehistro. Libre ito, walang bayad, at ito ang inyong karapatan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pag-ibig o ang kilala rin bilang Home Development Mutual Fund. Para sa marami sa ating mga kababayan, ang pag-ibig ay kaagapay din ng kanilang pagre-retiro. At dito rin, ang 120 buwan ay may malaking papel. Ang Pag-ibig Provident Benefit o ang inyong naipon sa pag-ibig ay maaaring i-claim pagkatapos ng 120 buwan ng kontribusyon. Kung nakarating kayo sa bilang na ito, ang inyong matatanggap ay hindi lamang ang inyong sariling kontribusyon, kundi pati na rin ang kontribusyon ng inyong employer at ang naipon na dividends sa loob ng maraming taon. Ang halagang ito ay maaaring umabot sa daan-daang libo o kahit milyon-milyon, depende sa tagal at halaga ng inyong kontribusyon. Ipagpalagay nating si Aling Nena ay nagbayad ng pag-ibig sa loob ng 30 taon o 360 buwan. Ang kanyang monthly contribution ay 200 piso mula sa kanya at 200 piso mula sa kanyang employer para sa kabuuang 400 piso bawat buwan. Sa loob ng 3 dekada, ang kanyang pangunahing kontribusyon lamang ay umabot sa 100 at 44,000 piso bago pa man ang dividends. Kung isasama ang annual dividends na ibinibigay ng pag-ibig sa bawat miyembro, ang kanyang kabuuang matutuklas sa oras ng pag-claim ay maaaring umabot sa mahigit 200,000 piso. Ito ang pera na kanyang pinaghirapan. Ito ang pera na dapat niyang matanggap ng buo at walang palya. Ito ang hindi alam ng marami. Ang Pag-ibig Provident Benefit ay hindi lamang para sa mga nagtatrabaho sa opisina o sa mga formal na sektor. Kahit ang mga self-employed, mga OFW at mga voluntary members ay maaaring mag-ambag at makinabang mula sa programang ito. Kaya kung mayroon kayong mga anak o kakilala na nasa abroad o nagtatrabaho ng sarili, sabihin ninyo sa kanila, magpag-ibig kayo. Bawat kontribusyon ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na nagdudulot ng pagkalito at minsay ay pagkabigo sa ating mga kababayan. Ang tungkol sa loan deductions at offsets. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung ikaw ay may natitirang balance sa iyong SSS loan, pag-ibig loan o anumang loan na kinuha sa pamamagitan ng mga ahensyang ito, alam mo bang maaari itong ibawas sa iyong mga benepisyo? Oo, kababayan. Ito ang tinatawag na offset o clawback mechanism.
Ibig sabihin, bago ka makatanggap ng iyong retirement benefit o ng iyong Pag-ibig Provident Fund, bababawasan muna ito ng iyong natitirang utang sa kanilang sistema. Halimbawa, si Mang Dodong ay may SSS retirement benefit na dapat na siyang makatanggap ng 500,000 piso bilang isang beses na bayad. Ngunit mayroon siyang natitirang SSS salary loan na 25,500 piso. Bago ibigay sa kanya ang kanyang benefit, ibabawas muna ng SSS ang halagang iyon at ang kanyang aktwal na matatanggap ay magiging 400 at 74,500 piso lamang. Hindi ito parusa. Ito ay patakaran. At mahalaga na alam ninyo ito ng maaga para makapag-ayos. Kaya ang aking payo sa lahat ng ating mga kababayan na papalapit na sa pagre-retiro, suriin ninyo ang inyong loan status ngayon. Kung mayroon kayong SSS loan na hindi pa bayad, subukan ninyong bayaran ito ng mas mabilis habang may nagagawa pa kayong kita. Huwag hayaang kumain ito sa inyong benepisyo sa oras na kailangan ninyo ito ng husto. May isa pang mahalagang update tungkol sa release schedules. Ang SSS ay may tiyak na schedule ng pagpapalabas ng mga pensyon at benepisyo. Para sa mga pensyonado ng SSS, ang kanilang buwanang pensyon ay karaniwang nire-release sa pamamagitan ng kanilang napiling paraan ng pagbabayad. Ito man ay sa pamamagitan ng PesoNet, ng bangko, ng e-wallet, tulad ng GCash o Maya o ng authorized payment centers. Ang mga petsa ng paglabas ay nakadepende sa inyong napiling bank o payment channel, ngunit karaniwang unang linggo hanggang ikatlong linggo ng buwan ang release window. Para sa mga Pag-ibig Provident Benefit claimants naman, ang processing time ay karaniwang 10 hanggang 30 araw ng trabaho mula sa pagkatanggap ng kumpleto at tamang mga dokumento. Kaya kung magpa-claim kayo, tiyaking kumpleto ang inyong mga papeles, ito ang inyong Pag-ibig Members Data Form, Valid ID, at inyong Members Certificate of Contribution o MCCO. Mas mabilis na matatanggap ang inyong pera kung kumpleto at tama ang lahat ng inyong dokumento mula sa simula. Ngayon, isang napakahalagang babala. Dahil napakaraming ating mga kababayan ang umaasa sa kanilang SSS at Pag-ibig na benepisyo, napakaraming mapanlinlang na individual ang nagtatangkang samantalahin ang ating mga kababayan. Mga scammer na nagpapanggap na mga ahente ng SSS o Pag-ibig. Mga taong nag-aalok ng mabilis na proseso ng inyong claim kapalit ng bayad. Mga text message na nagsasabi na may naghihintay na malaking halaga para sa inyo at kailangan lang ninyong magbigay ng personal information o magbayad ng bayad upang matanggap ito. Mga minamahal na kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti. Ang SS at Pag-ibig ay hindi kailanman magta-text o mag-email sa inyo na hihilingin ang inyong password, inyong PIN o kahit anong personal na impormasyon sa pamamagitan ng hindi opisyal na paraan. Ang lahat ng inyong transaksyon ay dapat na gawin sa opisyal na tanggapan ng SSS o Pag-ibig o sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website at app lamang. Huwag kailanman magbigay ng inyong personal na impormasyon sa sinumang hindi ninyo kilala. At kung may magalok sa inyo ng tulong para mapabilis ang inyong claim kapalit ng pera, iyon ay isang scam. Iulat ito sa kapulisan o sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS o Pag-ibig. Ang inyong pensyon ay inyong pinaghirapan. Huwag hayaang agawin ito ng mga taong walang konsensya. Huwag ninyong palampasin ito. May isang praktikal na hakbang na maaari ninyong gawin ngayon mismo kahit kasalukuyan kayong nakikinig. Kunin ang inyong cellphone o humingi ng tulong sa inyong anak o apo. Bisitahin ang website ng SSS, nasss.tool.gov, Tool.ph o ng Pag-ibig na Pag-ibig Fund, Tool.gov, Tool.ph. Mag-log in sa inyong account at i-check ang dalawang bagay. Una,
ang inyong bilang ng kontribusyon, at pangalawa, ang inyong kasalukuyang loan balance kung mayroon. Iyan lamang, 2 bagay. Ngunit ang 2 bagay na iyon ay magbibigay sa inyo ng malinaw na larawan ng inyong kasalukuyang katayuan at kung ano pa ang kailangan ninyong gawin bago mag-retire. At para sa aming mga kababayan na nasa edad na at nag-retire na ngunit hindi pa nag-a-apply para sa kanilang benepisyo, huwag nang mag-antay pa. Ang benepisyo ay hindi mag-a-apply ng mag-isa. Ang oras ay tumatakbo at ang bawat buwan na hindi kayo nag-a-apply ay isang buwang nawala sa inyong pensyon. Tama na ang pag-aalangan. Tayo na. Mga minamahal na kababayan, hayaan ninyong sarhan natin ngayon ang ating pag-uusap sa isang mensaheng mula sa puso. Kayo, ang bawat isa sa inyong nakikinig ngayon, ay bahagi ng henerasyong nagtatayo ng pundasyon ng ating bansa. Kayo ang mga manggagawa, ang mga magulang, ang mga propesyonal, ang mga bayani ng pamilya at lipunan na nagbayad ng kanilang kontribusyon sa SSS at pag-ibig ng may pananampalataya at pag-asa. At ngayon, ang sistema ay may utang na loob sa inyo. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Ito ay hindi awa. Ito ay hindi biyaya mula sa gobyerno na maaaring bawiin anumang oras. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Binayaran ninyo ito. Pinaghirapan ninyo ito. Pinaghandaan ninyo ito sa loob ng 120 buwan o higit pa. At walang sino man ang may karapatang kunin iyon sa inyo. Kaya huwag kayong manahimik. Huwag kayong mahiyang i-claim ang kung ano ang sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, humingi ng tulong. Pumunta sa SSS branch. Pumunta sa Pag-ibig office. Makipag-usap sa mga opisyal na tauhan. Ang inyong mga tanong ay lehitimo at ang mga opisyal ay tungkulin nilang sagutin ang mga ito ng may paggalang at pagmamalasakit. At sa aming mga manunood na mayroon pang mga magulang o kamag-anak na pensyonado o retirado, ipakita ninyo ito sa kanila. Ibahagi ninyo ang video na ito. Isang simpleng share lamang ang kailangan, sapagkat maaaring ito ang impormasyong hinihintay nila ng matagal na. Maaaring ito ang sagot sa kanilang mga katanungan na hindi nila alam kung kanino hihilingin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ngayon ang tamang oras. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi na kayo makaligtaang makita ang susunod naming mga update tungkol sa SSS, GSIS, Pag-ibig at lahat ng benepisyong para sa aming mga minamahal na pensyonado at retirado sa buong Pilipinas. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong sarili, alagaan ninyo ang inyong kalusugan, at tandaan palagi, ang inyong pinaghirapan ay sa inyo. Ito ang inyong panahon. Ito ang inyong karapatan. At kami ay laging nandito para sa inyo. Maraming salamat po.